Kabanata 13:26. Direktang naunawaan ni Zephyr ang ugat ng kapangyarihan. Ang orihinal na lightning spear ay lumitaw sa isang kakaibang paraan. Kasabay nito, ang multo ay nagpakita rin matapos siyang makapasok sa espiritu. Sa kanyang isip, tila iisa lamang ang posibleng paliwanag. Ang sinaunang draconic way na kanyang nilinang. Ang kapangyarihan ng multong emperador na ito. Mas malakas pa kaysa sa lightning spear. Tahimik na nag-isip si Zephyr. Hindi magtatagal at magsasara na ang Immortal Secret Land. Kapag nangyari iyon, tiyak na mas marami pa siyang haharaping kalaban. Kaya naman nagpasya siyang samantalahin ang natitirang oras upang lubusang maunawaan ang kapangyarihan ng multong ito. Napakabigat ng aura. Sa kabilang panig, ang Nine Netherbird ay nakatingin kay Zephyr ng may halatang gulat. Bagamat hindi nito direktang nakikita ang multo ng emperador, sapat na ang aura nito upang maramdaman ang nakakatakot na presensya. At habang nagpapatuloy ang cultivation ni Zephyr, mabilis ding lumipas ang oras. Sa bawat pagpasok niya sa espasyong kinaroroonan ng multo ng emperador, mas tumatagal ang panahong kaya niyang tiisin ang matinding pressure nito. Unti-unting lumalakas ang kanyang asensya, enerhiya, at espiritu. Karaniwan, ang isang kalahating hakbang pa lamang sa espiritu ay nangangailangan ng 12 araw upang patatagin ang sarili matapos makapasok sa bagong kaharian. Para sa isang tunay na henyo, maaari pang ang umabot ng 1 taon bago ganap na makontrol ang lahat ng bagong lakas. Ngunit iba si Zephyr. Dahil sa paulit-ulit na pagsupil ng multong emperador, ang kanyang cultivation ay walang tigil na pinipino at pinatatag. Sa puntong ito, hindi na niya kailangan pang dumaan sa mahabang proseso ng pagpapatibay ng kanyang lakas. Ang kanyang aura. Ang kanyang momentum. Maging ang daloy ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Lahat ay umabot sa halos perpektong antas. Mas matatag pa ito kaysa sa isang cultivator na nagsanay ng buong taon. Dahan-daang bumukas ang Evil Breaking Eye. Sa isang iglap, nakita ni Zephyr ang lahat sa loob ng 12 milya. Habang lumalakas ang aking cultivation, lalo ring lumalakas ang Evil Breaking Eye. Sa kasalukuyan, kaya ko nang makita ang buong paligid sa loob ng 50 kilometrong radius. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nasal-ayan ang buong paligid. Nasa ilalim siya ng lupa. At ayon sa kanyang obserbasyon, mahigit 1 milyong metro ang lalim nito. Napakayaman ng kapangyarihan ng lupa sa lugar na iyon. Dahil sa tulong ng puno ng walang hanggan, naging pambihira ang kanyang pangunawa sa kapangyarihan ng daigdig. Ayon sa batas ng 5 elemento, maaaring magsupol o magpalakas ang bawat elemento sa isa't isa. At dahil napakalakas ng kanyang kapangyarihan ng kahoy, lalong lumino ang kanyang koneksyon sa kapangyarihan ng lupa. Sa ilalim ng lupa, kumikilos siya na parang nakatagong dragon sa karagatan. Malaya at walang hadlang. Sa ngayon, hindi ko muna iisipin ang napakalaking puwersa ng buhay ng puno ng walang hanggan. Ang aking pangunawa sa kapangyarihan ng kahoy ay umabot na sa napakataas na antas. Kung magsasanay ako ng pinakamataas na teknik ng kapangyarihan ng kahoy, hindi na iyon magiging mahirap. Kabanata 13:27. Hindi lamang kapangyarihan ng buhay ang taglay ng puno ng walang hanggan, malinaw itong nauunawaan ni Zephyr. Ngunit sa kasalukuyan niyang cultivation, hindi pa niya kayang ilabas ang tunay nitong kapangyarihan. Swoosh! Habang patuloy na lumalakas ang persepsyon ng Evil Breaking Eye, lalo ring lumalawak ang saklaw ng obserbasyon ni Zephyr. At doon niya natuklasan, napakaraming kayamanan ang nakabaon sa ilalim ng lupa. Lalo na sa lugar na minsang pinamugurin ng lilang sinaunang puno. Dahil sa umaapaw nitong enerhiya, maraming wood force ang lumakas, at maging ang mga espiritual na enerhiya roon ay punong-puno ng kapangyarihan ng kalikasan. Nagulat si Zephyr nang makita niyang napakarami pa palang gininto ang espiritual na prutas sa lugar na iyon. Malaki ang pakinabang ng mga prutas na ito sa cultivation. Ngunit habang tumatagal at mas madalas itong ginagamit, unti-unti ring humihina ang epekto nito. Gayunpaman, kung madadala niya ang mga espiritual na kayamanang ito sa labas ng mundo, siguradong maituturing silang napakahalagang yaman. At kung maibibigay niya ang mga ito sa kanyang sariling angkan, tiyak na mas lalakas pa ang kanilang puwersa. Meow.
Masayang ikinakaway ni Mitban ang buntot nito habang sumusunod kay Zephyr. Paminsan-minsan pa itong naglalabas ng espiritual na enerhiya mula sa bibig at masayang nilalamon ang mga kayamanang natatagpuan nila. Araw-araw, napakaraming espiritual na kayamanan ang nakukuha ni Zephyr. Bukod pa rito, marami rin siyang natatagpuang bihirang metal sa ilalim ng lupa. Sa panahong ito ng paghahanap, masasabing mas marami pa ang kanyang naging pakinabang kaysa dati. Swoosh! Sa araw na iyon, muling pumasok si Zephyr sa Emperor's Phantom Space at hinarap ang napakalakas na pressure mula sa Phantom ng Emperador. Napakalawak ng espasyong iyon. Sa bawat sulok ay rumaragasa ang walang katapusang kidlat. May ordinaryong kidlat, nagliliyab na kidlat ng araw at impyerno, at iba pang mas mataas na uri ng kapangyarihang elektrikal. Kahit si Zephyr, na may kontrol sa kidlat, ay hindi pa rin lubos na kayang manipulahin ang mga ito. Sapat iyon upang mapagtanto niyang, ang kapangyarihang elektrikal dito ay mas mataas pa kaysa sa anumang dati niyang napagtagumpayan. Sa mismong sandali ng kanyang pagpasok, agad siyang binalot ng sinaunang aurang tila nagmula pa sa panahon ng Archean Ian. Bagamat kaluluwa lamang ang pumasok sa espasyong iyon, ramdam niya pa rin ang bawat presyon na tila direktang tumatama sa kanyang tunay na katawan. Boom! 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 Walang tigil ang pagdagandong ng kulog at kidlat sa paligid. Kung hindi dahil sa kontrol ni Zephyr sa kapangyarihang elektrikal, matagal na sanang nadurog ang kahit sinong pumasok dito at napunit hanggang sa maging abo. Ngunit kahit ganoon, bawat kidlat ay naglalaman ng napakalupit na kapangyarihan, dahilan upang maging mabigat ang paggalaw ng kanyang espiritual na enerhiya. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Zephyr habang nakatitig sa dambuhalang phantom ng emperador. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At nagsimulang magbago ang mga kidlat. Umalis. Kasabay ng malakas na sigaw, mabilis na sumugod si Zephyr pasulong. Sa bawat pagpasok niya rito, patuloy siyang lumalakas. Noon, hindi man lang siya makagalaw kahit isang hakbang. Ngunit ngayon, nakakatakbo na siya ng mabilis sa loob ng Emperor's Phantom Space. Buzz! Sa muling pagpasok niya, kapansin-pansing mas bumilis pa ang kanyang galaw. Ang kanyang katawan ay tila naging isang sinag ng liwanag. At sa isang iglap, nakarating siya sa layong 100 metro. Kabanata 1328. Dumagundong. Parang tumugon ang buong kalawakan sa presensya ni Zephyr. Biglang sumabog ang kuryente sa paligid. Isang maringal at napakalakas na puwersa ang dahan-daang bumaba, taglay ang walang kapantay na kamahalan. Tila napakalapit ng multo ng emperador, ngunit hindi pa rin maabot ni Zephyr ang pinakadawa nito. Kahit anong pilit niya, hindi niya makita ang tunay na anyo ng kalaban. Hindi pa sapat. Biglang nanginig ang kanyang kaluluwa sa ilalim ng napakalakas na pressure. Hindi na mabilang kung ilang beses na itong naranasan ni Zephyr, ngunit sa bawat pagkakataon, para pa rin siyang nilalamon ng takot. Kahit pilitin niyang kumapit, hindi niya kayang labanan ang puwersa at muli siyang itinulak palayo. Hindi pa sapat. Umuungal ang kanyang isipan. Ang kaluluwa ni Zephyr ay tila dumaraan sa isang makitid na lagusan habang lalo pang bumibigat ang presyon sa paligid. Ngunit patuloy siyang sumusulong. Palapit. Palapit pa. Habang bumabagal ang kanyang paggalaw, mas lalo niyang nararamdaman na unti-unti na niyang naaabot ang multo ng emperador. Boom! Sa wakas, nakarating si Zephyr sa harapan nito. Sa kanyang harapan, umalon ang walang katapusang dagat ng enerhiya. Nagmistulang naglilipatan sa himpapawid ang sinaunang mga bulwagan. At doon, isang dambuhalang nilalang na may walang hanggang kapangyarihan ang nakaupo sa trono, nababalutan ng kidlat. Tahimik nitong tinitigan si Zephyr. Ang mga matang iyon, parang kayang wasakin ang buong sansinukob. Mistulang binubuo ng hindi mabilang na tanikala ng langit at lupa, taglay ang hiwaga at banal na kapangyarihan. Boom! Matinding nanginig ang isip ni Zephyr. Pakiramdam niya, ang pares ng matang iyon na lamang ang natitira sa kanyang mundo. Dahil sa sobrang takot at panginginig, muling nawalan ng malay ang kanyang kaluluwa. Ha! 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 Malapit na. Pagbalik ng kanyang kaluluwa sa katawan, hingal na si Zephyr. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Pagod na pagod siya. Isang pagod na nagmumula mismo sa kanyang kaluluwa.
Kaunti na lang, makikita ko na sana ng malinaw. Mahinang bulong niya. Ngunit kahit sukdulan ang pagod, nananatili ang matinding pananabik sa kanyang puso. Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang espiritual na enerhiya sa tulong ng universal nature. Kapag mas lalo pa akong nagsanay, mauunawaan ko rin ang tunay na anyo ng multong iyon. Pero gaano kaya kalakas ang kapangyarihang taglay nito? Punong-puno ng pag-asam si Zephyr. Swoosh! Dahan-daang umikot ang evil breaking eye. Muling nagsimulang maghanap si Zephyr. Biglang may gumalaw sa kanyang harapan. Sa ilalim ng kapangyarihan ng evil breaking eye, lumitaw ang isang grupo ng mga tao. Sila nga. Unti-unting kumalat ang malamig na aura mula sa kanyang labi. Mahigit 15 kilometro mula sa lupa, mabilis na tumatakbo ang grupo ng walang pakundangan. Wala pang 12 ang bilang nila. Lahat ay nakasuot ng itim na roba, at ang kanilang mga katawan ay nababalutan ng nakakatakot na devil aura. Sa isang tingin pa lang, nakilala na agad ni Zephyr ang kanilang pagkakakilanlan. Ang Star Soul Academy. Swoosh! Kumislap ang kanyang anyo. Parang isang mabangis na dragon, mabilis siyang sumugod sa kanilang direksyon. Samantala, ang grupo ay patuloy ding kumikilos sa nakakagulat na bilis. Isa sa kanila ay may kakaibang anyo, tila isang multong walang laman. Sa bawat galaw nito, sumisiklab ang nakakatakot na kapangyarihan. Saan man ito dumaan, tila nilalamon ng kadiliman ang paligid. Ang maitim na devil aura ay rumaraga sa palabas at paloob sa katawan nito. Parang isang gutom na halimaw na handang lumamon ng kahit ano. Kabanata 1330. Patayin mo siya. Habang nag-iisip pa si Zephyr, biglang nagsalita ang lalaking may pambabaing aura at malakas na sumigaw. Swoosh! Pagkasabi nito, 3 tao agad ang rumagasa papunta sa kanya. Bumalot sa paligid ang walang katapusang devil aura, na tila mga demonyong umaahon mula sa kailaliman ng impyerno. 9 na demonyikong palad. Swoosh! Halos maglaho ang palad ng lalaking pinakamalapit kay Zephyr. Sa isang iglap, nagmistula itong kamay ng Diablo mula sa impyerno, lumawak, gumalaw, at naging 9 na marka. Bawat marka ay parang matutulis na itim na kuko. Sa bawat pagbukas at pagsara ng mga ito, natatakpan ang 100 metrong paligid habang sabay-sabay na sumusugod kay Zephyr. Mas nakakagulat pa rito, ang cultivation ng taong iyon ay nasa antas emperador. Paano nangyari to? Nang maramdaman ni Zephyr ang napakalakas na aura, marahas na kumabog ang kanyang dibdib. Boom! Bago pa siya tuluyang makapag-react, sabay ding inilabas ng dalawa pa ang kanilang mga demonic skill. Niyanig ng nakapangangilabot na kapangyarihang demonyo ang kalangitan. Kumawala ang napakalamig na aura at tila binasag ang buong paligid. Pareho ring nasa antas emperador ang dalawang masasamang cultivator. 3 cultivator na lampas sa antas emperador ang sabay-sabay na umatake. Kahit si Zephyr ay hindi napigil ang mabigla. Sa buong akademya, 11 o 12 lang ang may lakas na maituturing na kapantay ng antas emperador. Bukod sa ilang disipulong nagtatago sa dilim at bihirang magpakita, halos imposibleng makahanap pa ng isa pang cultivator na nasa ganoong antas. Pero ngayon, 3 antas emperador ang basta na lang lumitaw sa hanay ng masasamang martial artist. Paanong hindi siya mabibigla? Sa simula, aminado si Zephyr na wala siyang sapat na kumpiyansa laban sa 3 ito. Pero ngayon, umabot na sa sukdulan ang kanyang lakas at cultivation. Boom! ROOOAAAR. Sumabog ang napakalakas na agos ng dugo. Sa isang iglap, lumitaw sa kalangitan ang isang marka ng kamao na kulay dugo at rumagasa patungo sa 3 kalaban. Kasabay nito, umugang sa himpapawid ang nakabibinging alulong ng tigre. Combo. Pumutok ang mga marka ng kamao at nilamon ng napakalakas na puwersa ang buong paligid. Habang papalapit ang 9 na demonyikong palad, marahas ding sumalpok ang kapangyarihan ng kamao ni Zephyr. Ano? Hindi makapaniwalang napasigaw ang lalaking gumamit ng 9 na demonyikong palad. Sa harap niya, biglang lumitaw ang anino ng isang pulang tigre. Kumapit ito sa kanyang katawan at winasak ang kanyang puwersa gamit ang matatalim nitong kuko. Walang hanggang lakas ng kamao ang bumagsak na parang sinaunang talon. Kamao ng Blood Tiger.
Isang pambihirang middle-grade mind attunement skill. Gamit ang sigla ng dugo bilang pundasyon, pinakawalan ni Zephyr ang walang kapantay niyang blood vitality, sapat upang durugan ang sinumang haarang sa kanya. Bang! 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 Kumikislap ang mga kaliskis ng dragon. Sa isang iglap, si Zephyr ay naging parang mabangis na tigre at rumagas ang dragon ng sabay. Puff! TUMPA! 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 Sa pagputok ng kanyang kamao, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Sabay-sabay na tumilapon ang tatlong masasamang cultivator. Nabali pa ang braso ng isa, habang ang ilan ay napadore ng dugo. Sus Mariosep! Kapag hindi natin siya napatay ngayon, magiging malaking sako na siya sa hinaharap. Yumalulong ang lalaking may matinis at mahinang boses. Punong-puno ng galit at kabaliwan ang kanyang tono.